tayong i-open ngayon na package from Shopee. Uy, black box. Ayan, tire pressure monitoring system. So ito yung binili natin. Wala kasi nito sa sa namang motor natin. Though pangarap natin mabili yung monitoring, navigation monitoring. Pag bumili ka nun, kasama na to eh. Pero sa ngayon, ito lang kaya ng budget natin. Kaya ito muna yung binili natin. So ano ang included sa package? Papakita natin sa inyo ano yung laman nito, para saan, magkano, at kung paano i-install. So ngayon, alamin muna natin kung ano yung mga kasama sa package. Siyempre, meron tayo ng manual na hindi naman natin binabasa. Ayan. Meron tayo ng charger. Magnetic. Yung pag-charge nga pala niya, magnetic na. Parang ganun sa remote ko sa GoPro. Ayan. Meron tayo nito. Tools niya. Itong pinakang sensor niya. A for front wheel, B for rear wheel. Yan siya. Ito siya. Ang maganda naman siya. Tapos ito mismong ano niya, yung monitor niya. Pag sina-charge siya, ganito lang siya. Magnetic na. Merong isa nitong klase yung solar, pero hindi ko na siya binili kasi masyadong bulky na may nakaganon pa sa kanya. So ito binili ko yung charger. Tapos ano pa ba laman? Mounting. Ito yung mounting niya. So ito yung laman ng package. So paano natin siya i-install? Pakita natin sa inyo. Since bago to, aaralin muna natin kung paano siya gamitin. Actually, dito siya. Paano siya i-on, mga ganun. Ito yung manual. So, kahit hindi tayo nagbabasa ng manual, kailangan natin basahin ngayon. So, bumaba siya. Yan, may motor. Pang motor talaga siya. Mainam din kasi natin gamitin ito para at least alam natin kung nagbabawas ba yung ano natin. Nagbabawas ba yung tire pressure ng gulong natin kapag bumabiyahe tayo. Alam niyo naman ako, madalas ako naglo-long drive. Bira ko lang gamitin yung mga motor ko. Lalo na si Aki, bira ako siyang gamitin. Pero madalas, long drive din. Eventually, si Sungit, bibilan din natin ng ano, ganito. So, paano siya i-on? Tingnan natin. May installation guide siya. Ito lang naman yung pindutan yan. So, to turn on, press lang natin tong up button ng 4-5 seconds. Ayan, nag-warning siya kasi hindi pa nakasaksak yung sensor. So, ngayon, nag-auto shut off siya or pupunta siya sa standby mode kapag walang movement. Tapos kapag ano siya ng vibration, automatic mag-on siya. So itong 00, ito yung tire pressure, tapos ito yung sa taas niya, ito yung init. Mainam din, malaman din natin yan, lalo na pag nagda-drive ka sa mainit tapos expressway. Para at least alam natin. May warning din to kapag mababa na yung tire pressure mo, or kapag maximum, or kapag sobrang init ng ano, ikaw na lang yung magse-set. So, may time. Ayan siya. So, wala, 00 pa siya kasi wala pa naman siya nababasa ang tire pressure ngayon. I-off natin. Meron tayong dalawang ganito. So, check muna natin kung accurate yung basa dito. Tsaka na to. So, check natin sa gulong natin. So, check natin yung ano nito. So
check natin kung ano yung ano nito. Karga niya. Gamit to. So meron siyang 27 PSI. So ito, check natin. Yung A yung ilalagay natin. Ito. Yung pinakang gauge niya. Tingnan natin kung accurate siya. On muna natin. Yan, 0 siya. So lalagay natin ito dito. $18 lang yung binasa niya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So 9, may difference na 9. $18 lang yung basa niya na ano. Tignan natin kung gano'n din yung basa niya sa likod. 17. So parehas lang yung basa niya. So hindi ko alam kung alin na mas accurate. Yung pambomba ko yung ano. Nagwo-warning siya. Ibig sabihin yung pula nagwo-warning ng biluan. Pag ikakabit pala natin siya, kasi for the purpose hindi kasi natin dito muna ikakabit si itong tire pressure monitoring system natin. So pag ikakabit natin siya dun sa ano, kailangan yung lock nut nya. Eto, uunahin muna natin yung lock nut. So gamit itong tools na kasama dun sa package. Ito yung gagamitin natin paghigpit. Actually para ikabit siya, uunahin mo muna to. Ititingnan naman natin yung mga function nya. Yan, i-on muna natin. Yan, since wala yan siyang ano, wala tayong nakasaksak pa na sensor niya. So, kung mag-change tayo ng mga menu, ito yan. Ito yung sa menu niya. Kanina pala, nung nag-check tayo, naka-bar pala tayo, hindi tayo naka-unit ng PSI. So, yan, yung PSI unit, pwede rin bar. Babaguhin mo. Tapos, since madalas PSI naman ginagamit natin, kaya PSI gagamitin natin. So yun, naka PSI. Pag okay na, dito yung menu. Sunod, kung degree Celsius o Fahrenheit yung gagamitin natin. So usually naman degree Celsius ang ginagamit natin. So okay na yan. Degree Celsius siya. So okay na. Siset mo ngayon yung kung ano yung certain pressure para mag-warning siya kung low na yung hangin mo. So set natin sa 23 lang yung ano, yung low niya ng front wheel. Yung high naman niya, kung mag tire pressure siya, 44. Yung low sa rear wheel, 24 yung sinet ko. High ko is 39. Ayan. Sa tire pressure naman, 75 yung high. Yung low niya is 68. Under pressure. At yung sa oras naman, nakalagay AM, PM. Mawa yan, AM o PM. So PM tayo. Yan, kung babaguhin mo, ito yung kiklik mo. 1, 2, 3, 4. Yan. Babaguhin mo, kung alin yung nagbiblink yung babaguhin mo, i-change mo. So, yan. So, yun lang naman yung sa function niya. Tapos yung sa battery status niya, yun. Maliit na yun, oh. Battery status niya.
Pag i-off mo ito, yung taas, pinakang taas sa button. Off na siya.